Nakakainis. Nakakagalit naman tong sitwasyon na to. Yung taong ito. Ay naman. Talaga naman. Ay nako. This is Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair. Hello mga ka-chair. Kamusta na pong muli tayo? At narito pong muli tayo para magbahagi sa inyo ng konting kaalaman. At sana'y sanamahan niyo po si Madam Chair. Tara, let's go! Ang ibabahagi po namin sa inyo ngayon mga ka-chair ay ang galit o anger. Ano ba ang galit? Ito ay isang emosyon na nararamdaman ng isang tao. Ito ay normal na nararanasan ng bawat isa sa atin sa iba't ibang pagkakataon. Maaring nararamdaman natin to bilang isang panandaliang pagkainis o fleeting annoyance o isang nag-uumigting na galit, full-fledged rage. Madaling lumipas ang simpleng pagkainis, subalit ang matinding galit kapag hindi nakontrol ay maaaring maging mapanira, destructive. Maaari ito magdulot ng mga mabigat na suliranin sa pamilya, sa kaibigan, sa kamag-aral o sa relasyon sa ibang tao at sa kabuuang kalidad ng buhay. Ayon nga sa mga psychologists na eksperto sa anger management, ang galit ay maaari ring makaminsala sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pagbilis ng pintig ng ating puso, pagtaas ng presyon ng ating dugo at sobrang pag-anda ng ating adrenaline at energy hormones. Kaya minsan nagkakaroon po ng heart attack ang mga tao sa pagkainis o pagkagalit. Bakit nga ba nagagalit ang tao? Saan ba ito nagmumula? Siyempre, mga ka-chair, ang galit ay maaring magsimula sa hindi maayos na pakikisalamuha sa tao o sa iba-ibang pangyayari sa paligid. Maaari rin tayong magalit sa isang tao, kapamilya o kaibigan, maging sa employer, sa isang pangyayari, traffic, di pagsipot ng kausap, o pagiging biktima ng di makatarungang desisyon, maging ang alaala ng mga trahedya o malulubhang sakuna na pinagmumulan din ng galit sa isang tao. Tulad po sa ating mga OFW dito sa Hong Kong. Nakikita sa isang tao ang galit sa agresibong pagpapakita nito sa pamamagitan ng pagsigaw, pagdabog, panununtok, pagsarado ng pinto na malakas, or pagkumpronta sa naging sanhi ng galit o head-on. Subalit, mga ka-cheers, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maaari tayong manigaw o manakit ng kapwa, diba? Mayroon tayong mga alintuntunin, pamantayan at pag-iisip na maaaring pumigil sa isang marahas na paghahayag ng galit, diba? Ano ba ang paraan ng pagpapahayag ng galit natin? Ang una po dyan ay expressing. Ito yung tuwirang paghahayag ng galit at malinaw na tinutukoy ang dahilan kung bakit nagagalit. Ang paghahayag na ito ay mahinahon kaya hindi nakakasakit sa damdamin ng kinagagalitan o yung tinatawag natin na inuupuan ang kanilang alitan o galit o mga pagkakamali. Dahil ang layunin ng ganito ay makamit o maituwid ang isang pagkakamali, pagbibigay solusyon sa isang problema. Kapag ginamit natin ang parang ito, agad na gumagaan ang ating pakiramdam dahil wala na tayong kinikimkim na sama ng loob, lalo na kung nakikita na nating naunawaan tayo ng ating pinagbuntuan ng galit o may magandang pagbabago na naganap. Minsan kasi nagagalit tayo dahil iba yung pagkakaintindi natin doon sa mga sinasabi o gustong ipabatid sa atin ng ating mga tao, ng ating kausap. Ganun yun. Ang isa pa ay suppressing. Ano ba ang suppressing? Sa paraang ito, hindi tuwirang inihahayag ang galit.
Bagkus ay pinipigil o kinikimkim ito sa layon ng hindi makasakit sa damdamin ng taong gustong kagalitan. Mapaganib ang ganitong paraan na hindi inilalabas ang galit sapagkat maaari itong maging sanhi ng alta presyon, sakit sa puso o depression. Maaari rin itong humantong sa tinatawag na passive-aggressive behavior o paggagalit sa tao nang hindi sinasabi ang dahilan. Dahil dito, maaari rin magkaroon ng personalidad na laging mainit ang ulo, pintasero at laging negatibo ang pananaw sa mga bagay at pangyayari. Bihirang magkaroon ng magandang relasyon ng ating may ganitong personalidad. Kaya yung suppressing, yun yung sinasabing hanggat kaya ko pang kaya ko pang kontrolin ang galit, ginagawa. Hindi nila inilalabas, hindi nila ipinapakita. Yun po ang suppressing. Ang pangatlo po naman is calming. Sa isang sitwasyon na nakakagalit, maaari nating gamitin ang parang ito sa pamamagitan ng agarang pagpapanatag ng ating loob at pagiging kalmante. Hindi lamang ito pagkokontrol ng ating galit, kundi ito ay pagkontrol din ng ating kaisipan. Kaya ito ay makapagbabagal sa pintig ng ating puso, nakakapagpayapa ng ating kalooban at tunay na pagpapaalis ng ating galit. Mga kachir, kung hanggang ngayon ay nanonood kayo, comment down below kung paano nyo kinakalma ang inyong sarili. Anong way ng pagpapakalma ang ginagawa nyo sa inyong sarili? Comment down below po. Paano nga ba natin kukontrolin ang ating galit? Ano bang mga way? Ang isa po dyan ay parang yung calming, dun pumupunta sa relaxation. Ang mga simpleng relaxation techniques tulad ng breathing exercises at relaxing imaginary o pag-iisip ng mga bagay ng paparelax sa atin ay mabisang pagtanggal ng ating galit. Ilan sa mga pamamaraan ng pagre-relax ay ang mga ito. Huminga ng malalim mula sa diaphragm kapag sa dibdib ng mula. Hindi ito makapagkama. Humingi ka ng malalim. Breathe in, breathe out. Yan po. Dahan-dahan na ulitin ang mga salitang magpapakalma tulad ng relax, take it easy sa ating sarili habang humihiga ng malalim o see a movie. Parang ganun po. Gamitin ang imagination, isipin at isalarawan ang mga maganda at nakare-relax na mga lugar, bagay at pangyayari sa inyong buhay. Pang-apat, mag-ehersisyo ng di nakakapagod kundi nakaka-relax na mga muscle. Ang isa po dyan na maganda is yung hiking o yung walking at saka swimming. Sanayin ang sarili sa paggamit ng mga nabanggit na exercise upang lagi pong ang ating galit o tensyon ay mapawi. Meron din pong better communication. Ito naman po yung dun sa ang maling communication ay mabilis na nagpapagalit sa isang tao. Ang hindi pagkatugmang interpretasyon sa isang mensahe ay dapat na magbago ng matinding galit, magbunga ng matinding galit sa dalawang taong nag-uusap. Kaya, lalo na po sa text, diba? Kapag nagme-message tayo, iba yung pagkakagawa ng message kapag binasa na, hindi yun ang point o ang naibibigay nating mensahe sa nagbabasa. So, kaya, malinaw na communication mula sa kumpletong mensahe hanggang sa hinahon ng boses at pagkakaunawaan ng mga nag-uusap ay tiyak na makatutulong sa pagkontrol ng ating galit. Yung pagpapatawa o using humor. Ang pagkaroon ng sense of humor ay susi sa maayos na pagdadala ng galit at kakayahang makapagtagumpay ang tensyong sitwasyon na nakasalalay sa tamang paggamit ng humor imbes na pumalaot sa isang maigting na galit. Subukang gumamit ng mga nakatutuwang anecdotes or witty joke. Changing your environment. Minsan, ang sanhi ng galit ay nagmumula sa kapiligiran. Ang mga problema ay mabibigat na responsibilidad ay may tuturing na trap at
nagagalit ang tao sa lahat ng nasa paligid na bumubuo ng trap na ito. Halimbawa, sa loob ng bahay nagagalit ka kasi makalat, madumi. Umalis ka po muna, bigyan mo ng break ang iyong sarili, magkaroon ng personal time sa mga panahon ng stressful sa ating ginagawa sa pamamagitan nito, maiwasan nating magalit, di po ba? Katulad ng sa tuwing makikita natin na maruming mga kwarto ng iyong kapatid, kasambahay, nagagalit tayo. Isarado mo ang kanyang kwarto, makakapagkalma iyon sa iyong sarili. Yung mga kalat sa bahay, basta doon ka mag-stay kung saan ka nagiging calm. Mostly din nagagalit tayo doon sa traffic, lalo na sa Pilipinas, di po ba? Kailangan humahanap tayo ng alternative way para hindi tayo laging nasusuong sa traffic. Yun ang isa sa solusyon para hindi tayo laging Ang galit ay normal po yan na damdamin ng isang tao. Hindi natin yan may iwasan. Sanhi po ng ating minsan pagising pa lang natin yung sinasabi na you wake up in the wrong side of the bed. Sabi nga, minsan inis tayo, minsan wala tayo sa mood. Ang lagi lang po nating iisipin at lagi nating gawin na dapat nating bantayan ang ating mga sarili. Kayakin lamang na gamitin ang tamang pamamaraan upang makaiwas sa masamang epekto ng galit katulad ng altercation at depression at siyempre ng kaaway. Kapag kasi may mga kagalit tayo, hindi po masaya ang ating buhay. Kaya mas wala tayong kagalit, hindi tayo nagagalit, lagi lang tayong masaya. Although hindi normal yung lagi kang masaya. Hindi rin normal yung lagi kang nagagalit. Normal kasi sa atin yung paiba-iba ang emosyon natin. Pero sabi nga, bilang tao, hindi dapat na lalo ang galit, hindi dapat nating pinatatagal yan. Kasi hindi rin po maganda na yan ay nagtatagal sa atin dahil nagdudulot po ng hindi maganda sa ating katawan. Siyempre, ang panghuli po natin na ibabahagi sa inyo, maging prayerful po tayo dahil anumang emosyon na meron tayo sa ating sarili na ating nararamdaman sa araw-araw, kapag nananalangin po tayo, lagi po tayo may peace of mind. And mga ka-cheers, sana inyo pong naibigan ang ibinahagi natin tungkol sa anger, sa pagkagalit at kung paano po natin mariresolve ito at mga alternative na pamamaraan. Kaya kung inyong naibigan po ang binyog ito, like, share, comments, at sa mga hindi pa po natin friend ay subscribe na po kayo. Hit the notification bell para po lagi kayong updated sa ating Madam Chair channel. At hanggang sa muli po at muli nyo ako samahan. Bye-bye for now. I love you. See you soon. Like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa Madam Chair channel.